Dear IFM, kapag hindi umaayon sa'yo ang mga binabalak mo para sa buhay mo, huwag kang magtampo sa kanya. Baka meron lang siyang ibang plano para sa'yo. Ako nga pala si Chito, 34 years old, at lagi akong nakikinig sa Dear IFM. Dito ko napapakinggan ang mga magagandang kwentong talaga namang paborito ko. Dahil nagbibigay ang mga ito ng mga aral sa buhay at nagbibigay inspirasyon sa akin. Lahat naman siguro tayo dumaan sa maraming mga pagsubok at mga pagkakamali sa buhay. At ito ang parte ng buhay ko na gusto ko sanang ibahagi sa inyo. Umaasa akong sa pamamagitan nito, may matututunang aral ang mga kapwa listeners ko, lalo na ang mga taong may matinding pinagdadaanan ngayon at pakiramdam nila, hindi sila napapakinggan ng Diyos, lalong-lalo na ang kanilang mga kahilingan. Jane, pahinga ka na. Maaga pa tayo bukas. Di pa ako inaantok, Chito eh. Di ako makatulog. Bakit na naman? Nag-iisip ka yata ng problema eh. Hindi naman. Kaya lang, di ko lang talaga maalis sa isip ko kung tama bang nag-resign ka sa trabaho mo. Ikaw talaga oh. Isang buwan na ako nakapag-resign. Ngayon mo lang sinasabi sa akin yan. Di mo rin naman ako masisisi. Siyempre, nag-aalala lang ako para sa pamilya natin. Bakit ka naman mag-aalala? Sa tingin mo ba hindi ko pinaghandaan tong ginawa ko? Sorry, Chito pero tingin ko kasi nabigla ka lang. Baka naman na-excite ka lang na magkaroon ng sariling negosyo. Aaminin kong kasama rin yan. Sarap kayang isiping nagpapatakbo ka na ng sarili mong negosyo. Yun bang hawak mo yung oras mo? Yung hindi ka na inuutusan at ikaw yung nasusunod. Oo nga, tama ka naman dyan. Kaya lang, sigurado ka bang handa ka na talaga? Hindi rin naman biro yung pinapasok mo eh. Alam ko naman yun. Kinakabahan din ako pero lalong walang mangyayari kung hindi ko susubukan eh. Ang akin lang, sana pinag-isipan mo muna ng ilang beses bago ka nagdesisyon na umalis sa trabaho mo. Ang ganda na sana ng posisyon mo dun eh. Mataas pa yung sinasahod mo. Pero Jane, hindi na ako masayang magtrabaho dun eh. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo pero meron akong hinahanap sa karir ko, sa buhay ko, na hindi ko naman makita o maramdaman sa trabaho ko. Sa tingin mo ba, makikita mo yung hinahanap mo dyan sa negosyong itatayo mo? Hindi ako sigurado. Hindi ko rin malalaman yung sagot dyan sa tanong mo kung hindi ko rin susubukan. Ay nako, ayan ka na naman eh. Di mo ba naiisip na malaking sugal yung ginagawa mo? Jane, ang dami mo namang tanong sa akin eh. Patulog ka na, maaga pa tayo bukas. Baka nakakalimutan mo. Bukas na tayo lilipat. Kailangan maaga tayo para hindi nakakahiya sa may-ari ng bahay. Isa pa yan. Sunod-sunod na lang yung mga desisyon mo sa buhay eh. Nabibigla na lang ako. Bakit kailangan lumipat pa tayo ng tinitirhan natin? Okay naman tayo dito sa inyo eh. Jane, ayoko na dito eh. Masyado na akong nagiging kampante dito sa bahay namin. Nagpapasalamat ako sa mga magulang ko na pinatira nila tayo dito pero gusto ko namang maging independent tayo sa kanila. Naiintindihan naman kita. Ang akin lang, yung lilipatan natin, uupahan din natin yun eh. Dadagdag pa yun sa mga gastos natin, lalo pa tayong mahihirapan. Paano nga tayo matututong itaguyod yung sariling pamilya natin kung magiging madali lang ang buhay para sa atin? Hindi na tayo mga bata, Jane. Dapat hinaharap natin yung mga pagsubok na yan. Ay, sige. Di na ako makikipagtalo. May point ka naman eh. Pero, Chito, siguraduhin mo lang na di tayo binabaha dun sa lilipatan natin ha. Naku, ayokong binabaha tayo. Malaking abala yan sa atin ha. Tinanong ko na yung may-ari dyan. Hindi ro binaba sa lugar na yun. Malapit pa sa trabaho mo. Kaya nga yun yung pinili kong lilipatan natin eh. Ikaw talaga oh, wala ka bang tiwala sa akin? Huwag kang mag-alala sa mga desisyon ko. Pinaghandaan ko ang mga to. Hindi ako papalpak dito. Maayos naman kasi at hindi naman nagkakaroon ng problema habang nakatira kami sa bahay ng mga magulang ko. Kaya naiintindihan ko ang asawa ko kung bakit ayaw niyang lumipat kami ng tirahan. Nauunawaan ko ring natatakot siya gayong aalis na ako sa pagiging empleyado ko at papasukin ko na ang pagnenegosyo, pero matagal ko ng pangarap ito para sa sarili ko at para na rin sa pamilya namin. Hindi maaalis na makaramdam ka ng kaba, pero kung hindi ko susubukan ang mga bagay na bago lang sa amin,
lalong walang mangyayari sa buhay namin. At hindi ko naman pinasok ang mga ito na hindi ako handa. Pinagplanuhan ko ito ng mabuti, kaya lagi kong sinasabi kay Jane na wala siyang dapat ipag-alala. Chito, ang lakas ng ulan. O ano ngayon? Nandito naman tayo sa loob ng bahay. Kanina nanonood ako ng balita, may bagyo nga raw talaga. Malakas daw. E di, huwag na lang natin papasukin yung mga bata kung yun ang inaalala mo. Kung ayaw mo rin pumasok sa trabaho, magpaalam ka na sa boss mo. Hindi lang naman yun yung kinakatakutan ko. Ay, Chito, maghanda na kaya tayo. Bakit? Hindi naman kailangan Anong hindi kailangan? Chito, baka mamaya bumaha. Jane, ayan ka na naman Ilang beses na nating pinag-usapan yan. Sinabi ko na nga hindi bumabaha dito. Sigurado ka ba talaga? Oo nga. Di ba ilang beses ko nang tinanong yan sa may-ari ng bahay? Ang sabi niya hindi nga raw bumabaha dito. Pati yung mga kapitbahay natin, yun din yung sinabi nila. Kaya huwag ka na mag-alala dyan. Pero Chito, sobrang lakas daw ng bagyo na to Jane naman, ang dami nang dumating na malalakas na bagyo sa Pilipinas pero hindi naman daw bumabaha dito sa lugar natin. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka mapakali dyan Hindi pa nga rin tayo nakakasiguro. Makinig ka naman sa akin Wala namang masama kung maghahanda tayo. Itataas lang naman natin yung mga gamit. Yan ang problema sa'yo Natatakot ka kahit wala ka naman dapat katakutan Huwag mong pinagmamalaki sa akin na kahit kailan hindi bumabaha dito. Ibang klase nga raw tong bagyo Wala namang masama kung maghahanda tayo. Ano bang problema mo? Bakit ba sobrang kalmado mo? Kasi sinigurado kong hindi babaha sa lugar na to. Pinaghandaan ko yung pagtira natin dito. Para nagdadasal ka pa lumakas pa yung bagyo Relax ka lang dyan. Hindi babaha. Jane, tulungan mo ako magkakata tayo ng mga gamit. Tumataas na yung baha Yan na nga ba yung sinasabi ko Ang akala ko ba hindi bumabaha dito? Jane, hindi ito yung tamang oras para pag-usapan natin yan Bilisan mo na, tumapasok na yung tubig. Ako ngayon yung mamadaliin mo kanina ko pa sinasabi sa'yo mag-ayos na tayo. Hindi ko kailangan yung paninisi mo Ang hinihingi ko sa'yo, tulungan mo ako. Ayaw mo lang kasing aminin na nagkamali ka, palibhasa kasi napahiya ka Kampante ka pang hindi babaha o ano ka ngayon? O sige na, tama ka na. Ako na yung nagkamali. Masaya ka na? Hindi ito yung tamang oras para magtalo tayo Kahit sisihin mo pa ako, walang mababago. Kaya isara mo na lang yung bunganga mo at tulungan mo na lang ako. Ganyan ka naman Kapag nahuhuli ka na, paiikutin mo ako para hindi na kita sisihin. Ewan ko sa'yo, Chito, ang yabang-yabang mo pa sa'kin. Nagtiwala pa ako sa'yo, yun pala bumabaha rin dito. Alam mo, sa susunod, hindi na ako maniniwala sa'yo. Hindi ko matanggap at hindi ko kayang aminin sa sarili kong napahiya ako sa asawa ko. Ipinagmamalaki ko pa namang hindi bumabaha sa nililipatan namin pagkatapos ganito pa ang nangyari. Sa sobrang pagkapahiya ko kay Jane, napasugod pa ako sa may-ari ng bahay at pati na rin sa mga kapitbahay namin dahil sila mismo ang nagsabing hindi bumabaha sa lugar nila. Ang sabi nila, ngayon lang daw bumaha sa lugar nila. Iba lang daw talaga ang mga bagyo ngayon, pero hindi ko pa rin maalis yung pakiramdam na niloloko lang nila ako. Yun nga lang, huli na ang lahat. Nahihirapan na akong makahanap ng lilipatan at isa pa, malapit lang din dito ang lugar na pinagtayuan ko ng negosyo. Yan ang isa ko pang problema. Minalas din ako sa negosyo ko, pero wala sa bokabularyo ko ang salitang sumuko. May mga natitira pa akong diskarte para nang sa ganoon ay makabangon ako. Chito, pasensya ka na Magkaibigan tayo, alam mo yan Pero sa ngayon, tatanggihan muna kita. Pero bakit, Grace? Maayos naman yung usapan natin, di ba? Maganda naman yung naisip kong idea para sa magiging negosyo natin. Ano bang problema? Kasi, wala naman. Kaya lang, di pa ako handa dyan Tsaka, meron pang, alam mo yun, may sariling negosyo naman ako. Kumikita naman yun, kaya okay na ako. Pero madadagdagan pa yung kikitain mo kapag naging partners tayo. Sandali lang, ayaw mo ba ako maging kasosyo? Uy, hindi naman sa ganon. Siyempre,
Malaki naman tiwala ko sa'yo. Siyempre, college pa lang eh. Magkakilala na tayo. Nag-iingat lang talaga ako. Bakit mo nga kailangan mag-ingat kung wala ka namang problema sa akin? Sorry Grace pero hindi ko maiwasang maramdaman na parang wala ka talagang tiwala sa akin eh. Sige, eto Sabihin ko na yung totoo. Magmula kasi nung pag-usapan natin to, humingi rin kasi ako ng advice sa mga taong malapit sa akin. Hindi mo na kailangan gawin yun at ako naman yung kausap mo. Pero sige, interesado rin ako. Ano ba yung sinabi nila sa'yo? Huwag ka sana magalit sa akin. Chito, ang sabi kasi nila, huwag ko raw pasukin tong partnership na to eh. Huwag ka rin sana magagalit sa akin Grace pero hindi rin nakakatulong na nakikinig ka na lang sa kung sino-sino. Nakakasira sa diskarte yung mga ganyang tao eh. Iba kasi yun eh. Hindi kasi sila ibang tao sa akin. Pamilya ko sila, kaibigan. Mahalaga rin naman kasi sa akin yung mga sinasabi nila. Iisa lang yung mga payo nila sa akin eh. Sabi nila, huwag akong papasok sa isang negosyo kung kaibigan ko yung magiging kanegosyo ko. Pasensya ka na pero hindi ko makita yung logic sa payo nila sa'yo eh. Di ba nga, mas magandang kaibigan mo yung kasosyo mo dahil siya yung mapagkakatiwalaan mo. Oo nga, may point ka dyan. Pero kung halimbawa na lang, halimbawa na nagkaproblema ang negosyo o kaya nalugi na, sino-sino bang magsisisihan? Yun sana yung gusto kong maintindihan mo. Ayoko lang na, alam mo yun, masira yung friendship natin. Grace, ang dami mo pang dinadahilan sa akin eh. Sabihin mo na lang yung totoo. Wala ka lang talagang kumpiyansa sa akin dahil wala kang bilib sa akin. Ano? Hindi totoo yan, Chito. Ano ka ba? Sino ba naman nagsabi sa'yo ng ganyan? Sinabi ko naman sa yung dahilan ko, di ba? Iniiwasan ko lang na magkaroon tayo ng issue. Okay lang Grace. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa sa akin. Alam ko naman yung totoong dahilan kung bakit mo ako tinatanggihan eh. Nalugi yung sarili kong negosyo, kaya ayaw mong sumugal sa akin. Alam mo, iniisip mo lang yan. Kahit kailan, di ko naging basihan yan, no? Tsaka hindi naman porket nalugi ka doon, hindi na magiging successful yung susunod mong magiging negosyo. Kung ganun, bakit ayaw mo pa rin makipagsosyo sa akin? Ayaw mo lang siguro masaktan mo yung feelings ko pero mas gugustuhin ko pang hindi ka nagsisinungaling sa akin kaysa yung ganitong parang iniinsulto mo pa ako. Hindi nga yun yung intention ko. Pero sana lang maintindihan mo rin ako. Ayoko rin kasing mag-risk para dito. Hindi mo rin ako masisi. Sariling pera ko lang naman yung iniisip ko. Malapit na kaibigan ko si Grace, kaya hindi ko maiwasang masaktan at sumama ang loob ko sa kanya. Ang akala ko pa naman, malaki ang tiwala niya sa akin at hindi niya ako matatanggihan. Ito pa naman ang inaasahan ko para makabawi sa lahat ng mga nalugi ko. Pero napunta lang sa wala lahat ng naging plano ko at ang mga pinaghirapan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ba nangyari sa akin ito. Bakit siniswerte o nagiging matagumpay ang ibang mga tao? Bakit minamalas ako? Ano bang nagawa kong kasalanan para mangyari sa akin ito? Bakit parang ayaw ng Diyos na magbunga ng maganda ang lahat ng mga plano ko? Sinubukan ko pa rin namang makabangon at hindi pa rin ako sumuko para magkaroon ng isang matagumpay na negosyo. Bukod pa sa gusto ko na talagang kumita, ayokong tanggapin na naging bigo ako sa mga naging desisyon ko. At lalong ayokong mapahiya sa asawa ko. Pero wala pa ring nangyayari. Lalong bumabagsak ang negosyong itinayo ko. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Pinagplanuhan ko naman ng mabuti ito. Pero bakit parang hindi pa rin ako siniswerte? Kinukulit na ako ng asawa ko na maghanap na ako ng trabaho pero hindi na kaya ng pride ko na mamasukan ulit bilang isang empleyado. Kailangan kong panindigan sa sarili kong magiging matagumpay na negosyante rin ako. Pero habang tumatagal, nawawala na yata ng tiwala sa akin ang asawa ko at patuloy nang nasisira ang pamilya ko. Jane, baka nag-iimpake ka. Pati gamit ng mga bata inaayos mo. Sandali, aalis ba tayo? Di ka kasama, Chito. Kami lang ng mga bata aalis dito sa bahay. Bakit? Saan kayo pupunta?
Tsaka wala naman yata tayong napag-usapan tungkol dyan. Bigla-bigla naman yata yan. Bigla ang desisyon ko lang to dahil hindi ko na nagugustuhan kung ano yung nangyayari sa buhay ko. Sinasabi ko na nga ba't may problema tayo eh. Jane naman, kung ano man yan, pag-usapan natin ng maayos. Ilang beses na tayo nag-usap, Chito. Pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Bakit ba hindi mo na muna sabihin sa akin kung ano yung issue mo? Hindi naman yata patas na nagagalit ka sa akin ng walang dahilan. Kailangan ko pa ba talagang magsabi sa'yo? Hindi mo ba nakikita kung ano yung nangyayari sa pamilya natin? Alam kong sa ngayon, hindi ako nakakatulong sa mga gustusin natin dito. Alam mo naman pala eh. Ba't nagtatanong ka pa? Yan yung problema sa'yo eh, hindi ka makaramdam. Jane, napakababaw lang naman ang problema mo eh. Mababaw lang para sa'yo yung sitwasyon natin? Kaya ba pumipetix ka lang dito sa bahay at wala kang ginagawa? Anong wala akong ginagawa? Tumutulong ako sa'yo sa abot ng makakaya ko. Pero kulang pa rin yung mga tinutulong mo sa akin. Ako pa rin yung mag-isang bubuhay sa pamilya natin. Hindi ko naman ginusto yung nangyayari sa atin ngayon eh. Huwag mo naman akong sisihin, marami na nga akong iniisip oh. Ba't mas lalo naman ako, Chito? Ako na nga lang yung sumasalo sa atin dito eh. Pero hindi ko na kaya. Ilang beses na kitang sinabihan na maghanap ka ng trabaho para matulungan mo ko. Pero ano, ayaw mo namang makinig sa akin. Bakit ba kasi pinipilit mo ako? Ayoko na nga mamasukan sa kumpanya eh. May plano na ako nabuo para sa sarili ko, para sa pamilya natin. Magtatayo ako ng negosyo. Mas iisipin mo pa rin ba yung plano mo kaysa sa amin? Hindi mo ba nakikita kung ano yung nangyayari sa pamilya mo? Nahihirapan na kami, Chito! Jen, relax ka lang dyan. Masyado mong pinapalala yung problema eh. Konting pasensya lang. May mga kinakausap na ako para matuloy na tong negosyong binabalak ko. Huwag kang magmadali. Matuto kang maghintay. Hindi na ako makapaghintay, Chito. Kung hindi ko maaasahan ng asawa ko para tulungan ako na lang mag-isang bubuhay sa mga anak ko. Kung wala ka ng pakialam sa amin, hindi na kita kailangan sa buhay ko. Sinubukan ko pang pigilan ang asawa ko, pero wala rin akong nagawa. Itinuloy pa rin niya ang pag-alis niya kasama ang mga anak namin. Kahit kailan, hindi ko naisip na mangyayari sa akin ito. Napakasakit para sa akin at wala akong ibang pwedeng sisihin sa mga kamalasan ko kung hindi ang Diyos. Kung sa umpisa pa lang, nagbunga na ang magandang mga plano ko at naging successful ang negosyo ko, hindi ako iiwan ng pamilya ko. Hindi man ako perpekto habang nabubuhay ako sa mundong ito, pero wala akong natatandaang gumawa ako ng matinding kasalanan para hindi niya ako tulungan. Siya ang dahilan kung bakit nasisira ngayon ang buhay ko. Kung dati ay naniniwala akong may awa at mapagmahal ang Diyos sa lahat ng tao, hindi na ngayon. Para sa akin, namimili lang siya ng mga bibigyan niya ng biyaya at hindi ako kasama sa mga taong paborito niya. Mabuti naman at tinalo mo kami rito sa bahay namin, Chito. Tuwang-tuwa ang nanay mo. Kausap ko nga po kanina si nanay eh. Akong problema at naubos ng araw po yung dishwashing liquid. Hindi rin siya makapaghugas ng plato. Ang nanay mo talaga, oo. Madali lang naman bumili niyan. Abay, mamaya, mamibili tayo sa grocery. Ano nga pala yung magandang gamitin na dishwashing liquid? Yung sinasabi mong tanggal ang sebo. Smart dishwashing. Bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing. Oo nga pala. Mahirap talaga kapag tumatanda na. Humihina ang memorya. Huwag niyo pong sabihin yan, tay. Subukan niyo pong magbasa-basa o kaya crossword puzzles. Yan daw ang nagpapalakas ng memorya tsaka ng mga brain cells natin. Yan nga ang hindi ko magawa eh. Dapat ko palang ibalik para gumana ako kote ko. Maganda yan naisip ko na. Gagawin ko rin yan. Pasensya na nga pala kanina ha. Hindi ka nakapasok agad ng bahay. Nagsimba kasi kami. Oo nga po eh. Hindi pa rin talaga kayo nagbabago ano. Hindi niyo pa rin naaalis yung ugali niyo magsimba tuwing linggo. Siyempre naman. Hindi dapat mawala sa atin yan. Isang araw na nga nang inihingi sa atin ng Diyos hindi pa natin mabigay. Sana nga, nagpasabi ka na darating ka. Para sana naisama ka namin, ano? Hindi na po tayo. Hindi na po ako nagsisimba eh. Ano? Bakit naman, Chito? Diyos mio naman, oo. Hindi pwedeng ganyan. Baka mamaya magtampo ang Diyos sa'yo. Ako nga po yung nagtatampo sa kanya. Kaya mabigat na yung loob ko magsimba. Anak, Diyos ko, hindi naman pwede yan. Ano naman ang dahilan kung bakit masama ang loob mo sa kanya? Alam mo, kahit ano pa man yan, kausapin mo siya. Magdasal ka lang sa kanya. Hindi na po tayo. Para saan pa yung pagdadasal ko kung hindi naman niya bibigay kung ano yung hinihingi ko.
Kung tungkol pa rin ito sa pag-iwan sa'yo ng pamilya mo, huwag mong sisihin ang Diyos. Hingin mo ang tulong niya para magkaayos kayo ni Jane. Bakit hindi ko po siya sisisihin? Ang gaganda ng mga naging plano ko para sa buhay ko at sa pamilya ko. Ano po nangyari sa mga hintay? Lahat ng mga yan nabunta sa wala. Hindi kasalanan ng Diyos yan, anak. Baka kaya hindi lang umaayon sa'yo takbo ng mundo dahil hindi lang para sa'yo talaga yon. Ay, pasensya na po kayo ha. Pero hindi ko po matatanggap yung paliwanag yun sa akin eh. Lahat po ng mga naging desisyon ko, pinag-isipan ko po na maigi ang mga yan. Hindi po ako papayag na hindi para sa akin yung mga bagay na pinaghirapan ko. Dugot pawis po ang pinuhunan ko sa mga yan. Naiintindihan kita, Chito. Pero lahat naman tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Ganun talaga. Kahit ano pang paghihirap at pagsusakripisyo mo, kung hindi talaga para sa atin, hindi niya talaga ibibigay. Kung gano'n naman po pala, hindi po ba parang napakalupit naman po niya sa atin? Bakit hinahayaan pa po niya ako mangarap at magplano para sa pamilya ko kung di naman po niya ibibigay sa akin? Hindi siya patas eh. Anak, Chito, makinig ka. Magulos dili ka. Yung mga pangarap mo, yung mga plano mo, ikaw ang bumuo niyan. Ikaw ang nakaisip. Ang nagdesisyon niya para sa iyo at sa pamilya mo. Hindi ang Diyos. Kaya huwag mong sisi sa kanya ang mga bagay na yan. Yun na nga po eh. Bakit hindi na lang po niya ibigay sa akin? Yun lang naman po yung inihingi ko sa kanya eh. Bakit kailangan pa niyang ipagkait sa akin? May mga tanong tayo sa buhay na hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung ano kasagutan. Pero isa lang ang masasabi ko. May sariling plano ang Diyos para sa iyo, Chito. Kung ano man yun, hindi ko alam. Pero wag ka magtatampo sa Kanya. Ipagkatiwala mo lang ang lahat sa Kanya. Hindi ko matanggap agad ang mga sinabi ng tatay ko sa akin. Masyado na sigurong malalim ang mga naging samahan ng loob ko sa Diyos nang dahil sa mga nangyari sa buhay ko. Pero pagkatapos kong maunawaan ng mabuti ang mga sinabi ni tatay, naging malinaw na rin ang lahat para sa akin. Siguro nga, kaya hindi nagtatagumpay ang mga plano ko sa buhay dahil may ibang mga plano ang Diyos para sa akin. Hindi ko alam at wala naman sigurong makakapagsabi kung ano ang mga plano niya. Pero pinili ko na lang na magtiwala sa Kanya. Hindi na ako umasang magtatagumpay pa ang mga sariling plano ko sa buhay. Ipinagdasal ko na lang na sana mapalapit ulit ako sa pamilya ko. Jane, maraming salamat ha. Pinayagan mo na akong dalawin yung mga bata. Walang anuman yun. Matagal ka na rin namang hinahanap ng mga anak natin. Nahihirapan na rin akong magpaliwanag sa kanila. Tsaka, naisip ko rin di namang habang buhay pagdadamot ko sila sa tatay nila. Oo nga pala, huwag kang mag-alala. Yung sustento ko nga pala para sa kanila, baka sa susunod na lang. Tagal pang dumating ang sahod ko eh. Ay naku, ayos lang. Kaya ko pa namang sumuporta sa kanila pero aaminin ko medyo nahirapan na rin ako eh. Ikaw naman kasi, taas pa ng pride mo noon. Ayaw mong magbigay ako para sa kanila. Hayaan mo, nandito na ako. Tutulungan na kita. Salamat. Teka, sumasahod ka na? Ang ibig mo sabihin, nagtatrabaho ka na ulit? Oo. Kailangan na eh. Kung hindi pa ako papasok sa trabaho, baka maubos na lahat ng mga ipon ko. Pero, paano yung mga plano mo? Yung pangarap mo magkaroon ng sarili mong negosyo, hindi mo na ba yun itutuloy? Ayun. Hanggang ngayon, pangarap ko pa rin yan. Gusto ko pa rin naman, kaya lang hindi umaayon yung tadhana para sa akin eh. Minamalas lang ako. Kaya isinantabi ko na muna. Magkatrabaho na muna ako. Ang balita ko raw, bumili ka na ng lupa ah. Oo, biglaan lang yun eh. Sinabihan ako ni tatay na may binibenta raw sa probinsya si Jeric. Yung pinsan ko. Sayang naman daw kung palalagpasin ko. Baka maunahan pa ako na ibang tao. Kaya binili ko na. Akala ko ba wala kang pera ngayon? Mura lang naman yung lupa. Ayaw ko namang bilhin. Pero dahil nga binili ko na, kakarampot na lang yung ipon ko. Kaya nga, napilitan na talaga ako maghanap ng trabaho. Buti na lang, may kumpanya pang tumanggap sa akin. Pero mukhang di yata talaga kasama sa plano mo yung pagbili ng lupang yan ah. Wala talaga. Biglaan nga lang to eh. Hindi ko nga alam kung bakit pa ako napasubong bilhin yun. Nanginayan lang siguro ako. Parang nasayangan lang ako kung hindi ako yung bibili ng lupa. Pero ang naiisip ko ngayon, nagkamali yata ako sa naging desisyon ko eh.
Nagulat lang ako. Dati, talagang pinagpaplanuhan mo ng maigi yung mga gagawin mo. Pero ngayon, kahit labag sa loob mo, nagdidesisyon ka pa rin. Ewan ko ba? Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko eh. Kapag kasi pinagpaplanuhan ko yung isang bagay, ang napapansin ko, parang lalo lang nga napupunta sa wala eh. Kaya iniba ko lang siguro ngayon. Hindi ko nga lang alam kung tama ba yung ginawa ko. Baka nagsayang na naman ako ng pera para dyan. Bahala na. Huwag mo na lang masyadong isipin yun. Ang mahalaga, meron ka na rin nabiling lupa. Mapapakinabangan mo rin naman yan eh. At saka marami rin siguro tayong magagawa sa lupang yan kung sakaling mag-retire na tayo. Tayo? Ang ibig mo ba sabihin? Nakikipagbalikan ka na sa akin? Magiging buo na yung pamilya natin? Kung yun ba yung gusto mo eh. Gusto ko rin humingi ng tawad sa'yo, Chito. Malaki rin yung naging pagkukulang ko sa'yo. Kung kailan nahihirapan ka, tsaka kita iniwan. Nagsisisihan ko na yung ginawa ko, kaya sana may pag-asa pa rin maging buo ulit yung pamilya natin. Wala mang makakapagsabi kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Pero may mga naisip na akong maaaring mga dahilan kung bakit hinahayaan niyang hindi ako maging magtagumpay o hindi ako magtagumpay sa mga naging plano ko. Nabigyan ako ng mga oras para pagnilayan ko kung ano ba yung mga pwedeng maging maling diskarte ko sa pagninegosyo ko. Nasubok din ang paninindigan at pagmamahala namin mag-asawa ng dahil dito. Sa ngayon, nagkabalikan na kami ni Jane at buo na ulit ang aming pamilya. Aaminin kong binabalak ko ulit na bumalik sa pagnenegosyo, pero mas mag-iingat na ako ngayon sa mga magiging desisyon ko. At kung hindi man maging maganda ang patutunguhan nito, mas bukas na ang isip ko at hindi na ako magtatampo. Dahil alam kong mas makakabuti para sa akin at sa pamilya ko ang pinaplano ng Diyos para sa amin. Maraming salamat, Dear IFM. At sana'y na-inspire ko ang mga kapwa listeners ko sa kwentong ibinahagi ko. Nagmamahal, Chito.